Marbel is promoting patronage politics, transactional politics, like an armed goons na hindi dapat ginagawa sa PNP. Kawawa ang mga matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP. Malinaw po that the Vice President is now drawing the line clearly. Sinisingil ng ating Vice Presidente ang pagkawalang respeto na ginawa ng Chief PNP sa kanyang tungkulin at sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. The Vice President, Sara Duterte, is the second highest elected government official sa buong bansa. Si Mr. Marbel is an appointed official only. He is not elected by the people. At siya ay naging Chief PNP dahil sa political accommodation nila Marcos at Romualdez. Pero ang ginawa niya, nilinaw ni Inday Sara Duterte na siya ay nagsisinungaling, siya ay nagbubulid ng mga kwento at napakadelikado ang kanyang ginagawa sapagkat pwede pong mapahamak ang office of the Vice President, ang kanyang pamilya, and the Vice President herself ay nagsasabi na kung ano man ang mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya, may pananagutan dito ang Chief PNP na gumawa ng mga hakbang na nag-pull out ng security police detail sa office of the Vice President na ang layunin ay ipakita ang power tripping ng gobyerno ni Marcos. Tama at napakadelikado yan. If the Chief PNP cannot respect or afford courtesy sa pinakamataas na pangalawang pangulo ng bansa na inihalal, how can we expect the Chief PNP to respect ordinary people? That's the message of the letter of the Vice President. At yan exactly ang binanggit niya kung paano sinakta ng mga pulis ang mga kabataan, kababaihan at katutubo at mga unarmed civilians at mga workers and religious missionary ng Kingdom of Jesus Christ. Exactly how the Vice President described sa kanilang mga tapang-tapangan na pag-atake laban kay Pastor Kibuloy na hindi pa convicted at hindi akusado pa lang kung tratuhin nila parang sobra pa sa terorista. And that's the message that the Vice President right now is saying sa kanyang letter. Kung gano'n ang pagtrato nyo sa akin bilang Vice Presidente at sa aking mga nasasakupan, pati pamilya ko, na elected siya ng tao, gano'n din ang ipinapakita nito na napakadelikadong kalagayan if the Chief PNP acts like as the head of a private armed group na ganyan ang kanyang pagpapatakbo ngayon ng Philippine National Police. Nakakalungkot ito. Exactly kung mali ang ginawa ni General Marbil against the Vice President, President Marcos should order the recall of that illegal and anomalous order na mag-pull out ka ng security mo sa Vice President. Maintindihan natin kung ang ginawa niya nito, barangay tanod, barangay captain, o barangay kagawad. Highest official of the land, threatened by the communist terrorist group na patayin at i-ambush at gawa ng masama. Tama po kung hindi involved si Mr. Marcos sa kabulastugan na ginawa ng Chief PNP Marbel na ito upang bastusin ang opisina ng Vice Presidente. Why is President Marcos silent about that anomalous order of pulling out security details to the Vice President? General Marbel should resign. So as Benhur Abalus, kung hindi kaya ni Marcos na mag-resign kasama sila, unahin niya muna ito. Marbel is not promoting the highest professional standard for the Philippine National Police as a professional law enforcement organization. Marbel is promoting patronage politics, transactional politics, like an armed goons na hindi dapat ginagawa sa PNP. Kawawa ang mga matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP na nadadamay dito sa unprofessionalism, unethical conduct na ginagawa ng Chief PNP na ito. Napakadelikado. That is a dangerous sign that the Vice President would like to convey sa kanyang sulat. Kaya open letter yun eh. Because the Vice President believes that if the Chief PNP, the highest law enforcer officer of the country, cannot afford courtesy and respect to the Vice President, how much more can the people trust this Chief PNP na re-respetuhin niya ang batas? Tinawag siya ni Vice President, hindi ka Diyos, kaya maghunos dili ka sa iyong mga ginagawa. Yun ay warning. Ibig sabihin, hindi nirespeto ni Marbil ang pangingibabaw ng civilian authority. Bagamat civilian in nature ang organisasyon ng PNP, the authority of civilian authority, kagaya ng Vice President, is mas mataas kaysa kanya. It should be clear that way.